rito, pwede hubang ibigay ng gobyerno yung isang residente or mamamayan niya sa ibang bansa kung siya po'y may kinakaharap na kaso rito? Pwede ba yung ganun? Kasama natin si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ho ni Pastor Apollo Kibuloy. Attorney, good afternoon, si Radyo Man Lourdes. Hello, yes po, Ma'am Lourdes. Good afternoon po. Mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Thank you, Attorney number 1. Attorney, pwede bang ipadala ng Philippine government sa US si Pastor Kibuloy habang siya po ay may kinakarap na kaso rito? Actually po, liwanagin ko lang po yung proseso, Ma'am Lourdes. Yes, sir. Hindi po desisyon ng executive kung ang isang tao ay mai-extradite or hindi. Ang proseso po kasi ay, ang executive po ang nag-i-initiate o katulad po nitong kay Pastor, meron pong request for extradition ng pamahalaan ng Estados Unidos na kanila pong kinors through our DFA from the State Department. Yan po ay i-evaluate ng DFA and then ng DOJ, at ang DOJ po ang magpa-file ng petition for extradition. Ngayon po, doon po sa petition na yun po ay sa korte, sa Regional Trial Court po, which is a court of general jurisdiction. Doon po lilitisin kung dapat i-extradite o hindi ang isang tao. So, ang korte po ang magde-decide. Okay. Kasi ho, may sinasabi ho na pwede naman daw pong mag-decide si President Marcos. Wala po, kasi meron po tayong extradition law, yung Presidential Decree 1069. At meron din po tayo na rules of proceedings sa extradition na last year lang po pinromulgate ng ating kataas-taasang hukuman. So, yun po ang susundin kapag ganitong mga sitwasyon na mayroon pong formal request for extradition sapagkat may extradition treaty po between the United States and the Republic of the Philippines. So hindi pala pwedeng ni-request lang ng US, papadala na agad? Ay hindi po pwede. Kailangan po dumaan po ito sa proseso. Yun po ang mismong argumento po namin, Ma'am Lourdes, kung magugunita po ninyo, doon po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabi namin, mali yung ginawa sa kanya sapagkat dapat po yan ay dumaan muna sa korte at hindi pwedeng yung ating executive department ang magde-decide na basta-basta na lamang isasakay sa aeroplano at dadalhin sa Netherlands. Sabi nga namin, mali. At hindi lang po ako pwedeng magkomento ng mahaba dyan sapagkat yung usapin pong yan ay nasa Supreme Court na po. Attorney, eto na po. Ano po ang inyong next move? May official request na po yung US government sa ating gobyerno. Wala po kaming maaaring gawin kundi hintayin po kung yung request na yon ay will be acted upon by the DOJ by filing a petition for extradition sa tamang hukuman. In this case, since Pastor Kibuloy is under custody sa lungsod ng Pasig, sa Pasig RTC po ipafile yan. At kapag ipinail na po yan, kami po ipapadala ng summons at kami po ay aatangan na gumawa ng tugon o answer doon sa petisyon and then maglilitis po yan sa hukuman. Okay. Attorney, paano? Move forward tayo. What if, no? Pinayagan. Kung pinayagan po ng hukuman, may apila pa naman po yan sa Court of Appeals. Ngunit, ito po ang aming magiging argumento ay yung preferential jurisdiction ng Pilipinas sapagkat ang general rule po ay kapag ang isang mamamayan ay mayroon na pong hinaharap na kaso sa kanyang native land, in which case, ito nga po sa Pilipinas, in the case of Pastor Kibuloy, dapat po inuuna yon, may preference yon o priority. Sapagkat nag-exercise na po ang jurisdiction over the person of Pastor Kibuloy and over the subject matter na alleged crime na ginawa niya, dapat po yun itapusin muna bago ibigay doon sa ibang jurisdiction ng mga panyaga. Yun ay kung nagdignidad ang ating pamahalaan. Ang problema nga ay puro bendalo tayo, kaya yun po nakakatakot. Ngunit kami naman po ay handa po na ipagtanggol si Pastor Kibuloy kung mayroon pong mga ganitong
extradition request. Ngunit since wala pa nga po kaming formal notice, Opo. wala pa naman po kaming nakikitang yung formal na ginagawa ng pamahalaan with respect to the extradition request, wait and see pa lamang po kami kung ano po yung magiging ground. Attorney, linawin ko, sabi niyo kanina, kung siya ay may kinakaharap ng kaso rito, dapat tapusin mo na yung kasong yun dito sa ating bansa. Opo, yun po ang general rule sapagkat exceptional po yung ibibigay mo roon sa banyaga. Ang lumalabas po mukhang mas matindi naman yung mga kasong kinahaharap niya sapagkat alam niyo naman ipine-persecute at tinutulig sa hinaharas si Pastor Kibuloy katulad ng mga pronouncements ni Congresswoman De Lima at ni Senator Risa Ontiveros na dapat daw matanggal na yung influensya ni Pastor Kibuloy. Ano ba namang influensya ang gusto nila matanggal? He's a religious leader. So, kitang-kita naman natin ang pattern, ang harassment and intimidation laban po kay Pastor Kibuloy. Okay. Sabi niyo kanina, hindi dapat diretso na isuko doon, dahil may kaso rito. Pero tinanong natin yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, di ba? Sa kabila ho ng apela sa Korte Suprema, nailipad pa rin po siya. What if ganun po yung gawin, attorney, na hindi po ninyo alam, hindi po natin alam, bigla na lang pong kinuha sa eroplano, dinala sa Amerika? Again po ay... Posible ba yun, attorney? Posible? Alam niyo po, sa ilalim ng pamahalaang bangag, lahat po imposible. Yun po nakakatakot dito. Wala na po tayong force of law. The law of force na po ang nananaig sa atin. So lahat po posible. Alam niyo, yung mga nangyayari po sa ating bansa ngayon, yung mga restitution, parang binibili yung pagiging state witness, yung plunder daw yung election contribution. Sa isang matinong pamahalaan, hindi po pwedeng lahat yan. Pero sa ilalim lahat nitong bagong Pilipinas na sinatawag, ibang usapan po talaga Talagang hindi po nasusunod ang batas at talagang garapala na ang paglabag ng mga karapatan. Nakatanggap na ho kayo ng kopya ng extradition? Wala pa po formally. Ang extradition naman po ay hindi naman po kami binibigyan. Papadalhan. Opo, kami po ay ang flow po o yung daloy ng papeles po noon, ang protocol ay from the State Department, kasi ang State Department po ng United Nations ang nagko-conduct ng foreign affairs policy ng US. Yun po ay, ang counterpart naman noon ay yung ating DFA o Department of Foreign Affairs. So yung State Department Secretary po ang makikipag-ugnayan sa DFA. Ang DFA po, i-evaluate po yun ng DFA kung ito ay saklaw ng extradition treaty at yung mga requirements ay naroon. Pagkatapos, kung after that evaluation, padadala po yan sa DOJ. Yung General Counsel ng DOJ ang magpa-file po ng petisyon sa korte. So may nakikita ho ba kayong liwanag sa kampo ho ni Pastor Kibuloy, sir, sa isyung ito? Wala po tayong nakikitang liwanag sa kahit anong bagay sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Yan po nakakatakot. Ang magagawa lamang po naming mga abogado ay i-invoke yung ating saligang batas, the Bill of Rights, at ipaglaban ang karapatan ng aming mga kliyente. Yun lamang po ang aming magagawa. Ngunit kung talagang persahan na, persuhan na, wala po nananaig pa rin po yung kanilang pambabraso. Alam na ho ba ng kliyente niyo, attorney? Opo naman. He has been informed at katulad nga po ng sabi namin that the next step is always nasa gobyerno at mag-react lamang po kami once we receive summons from the court that there is a pending petition for extradition. Ano po ang kanyang pakiramdam, attorney? May nababahala ba siya? Well, siyempre po ay he is concerned about the possible repercussions. Ngunit alam niyo po, since siya naman isang banal na tao, dinadaan na lang po niya sa panalangin at ipinapaubaya na po niya ang kanyang kapalaran sa ating Panginoon. Katulad po nung halimbawa ni Job sa Biblia, na tunay na lingkod ng Diyos ay talagang dinapuan po ng napakaraming pagsutuliksa at pasakit. Ngunit sa huli, ay nanaig naman po siya at sinasang-alang-alang na rin po namin yung sinasabi ni Propetang Isaiah sa Biblia na huwag kayong matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Palalakasin ko kayo.
Mm-mm. Attorney, pwedeng hindi niyo po ito sagutin kasi labas na ho ito sa aming itatanong. Pero okay lang po hindi niyo sagutin. Kumakalat po kasi na tumakas na raw po itong si Senadora Levista at yung kanyang anak. Kayo ba'y may komento rito? Meron na po, nagkomento na po ako siya. Hindi, sir, Sabi ko totoo po, ba to? Bakit niyo po, lumalabas to? Hindi po pwede na bakasyon lang? alam niyo po, kapuitan lang yan ni Director Matibag. Anong sinasabi nilang tumakas? Wala namang tatakasan. Wala namang kaso. Wala namang hold departure order. Alam niyo, itong nangyari na naman to ay isa na namang uri ng pagkakamoting may ulalo o KMU ni Director Matibag. Parang pinalalabas niya na nagtatago. Wala naman po dapat pagtaguan. Alam niyo po, walang kaso. Ang karapatan na maglayag o the right to travel ay nasa ating konstitusyon. Pwede kang mag-travel basta gusto mo unless meron kang warrant o may hold departure order ka na wala naman po yung mag-ina. Si Director Matibag nga gusto niyang pumunta sa Bangkok, di ba noon? Opo. Kaysa mag-testify sa impeachment court. Kaya lang katakot-takot na batikos ang kanyang inani. Kaya nag-decide na siya na kaysa pumunta sa Bangkok ay mag-testify na laman. Pero kung hindi siya napigilan, di ba? Opo. Umiyahe rin siya. Siya naman para naman siyang hindi naman Attorney, siya ano siya ng ano. Attorney, sabi ho dito ay mukhang inunahan na raw yung investigasyon ng ombudsman sa plunder at graft. At ito naman pong anak inaharap sa honey trap laban po sa ilang opisyal ng gobyerno. Alam niyo po, hindi dapat taguan yan sapagkat kayang-kaya po nilang idepensa ang sarili nila dyan. Wala po yan. No? Yan ay tinatawag na throwing shade. Pang-iintriga lang po yan. Alam niyo po, lahat ng tao ay presumed innocent. Wala naman pong kaso, investigasyon pa lang. Ano pang kailangang pangunahan? Hindi po pwedeng nagbakasyon lang. Alam niyo po, yan ang problema rito sa ating bansa ngayon. Yung tama ay ginagawang mali, yung mali ay ginagawang tama. Oo, kasi yan po talaga ang new trend ngayon, bendalo, puro kasinungalingan, puro panlilin lang, puro misdirection. Alam niyo po kung bakit ginagawa nila yan ngayon na Ma'am Lourdes, yung tungkol kay Bato, yung etong extradition, yung kina Lauren, ay sapagkat nagugunita na naman ng ating mga kababayan yung kamoting kahoy na flood control na trilyong pisong ninakaw, ayan sa La Union, lugar ng mga Ortega, ay baha. May gumuho na naman doon sa Mountain Province. Nililihis nila ang atensyon doon sa palpak nilang flood control. Yan po ang katotohanan dyan. Attorney, sa 18 dating bodyguard daw ni former representative ko, may 4 po na tumiwalag na, no, nagbago ng statement. May reaction ho ba kayo rito, attorney? Ay, yan po ang hindi ko kayang sagutin kasi wala po akong kaugnayan dyan sa 18 Marines na yan. Except na na-meet ko sila a few times, pero ang palagay kong pinakamagandang sumagot po dyan ay si Attorney Levy Baligod. Okay. Ano po inyong mensahe sa ating mga kababayan, attorney? Ang akin pong mensahe sa ating mga kababayan ay wag po tayong palinlang, wag tayong panuloko at wag tayong magpabudol na naman. Ang issue po ay flood control. Lahat po ng ginagawa ng ating pamahalaan ay dahil gusto nilang ma-convict si Vice President Inday Sara. Kaya yung mga senador, katulad ni Jinggoy, si Marcoleta, pinakukulong nila ngayon, pinag-iinitan si Alan Peter Cayetano, pati si Loren Legarda. Kung mapapansin niyo po, puro miyembro ng minority yung kanilang pinag-iinitan. At alam kong matalino, hindi mangmang ang ating mga kababayan, booking na booking nila ang ginagawa ng ating pamahalaan. Attorney, habol ko may investigation na ikinakasa yung mga otoridad again sa nagpakalat po ng balitang nahuli na raw si Senador Bato de la Rosa. May comment po ba kayo? May investigation? Baka may mga pangalan na namang lumabas at arrestuin or kasuhan? Ay, yung ba naman dapat investigahan, rumors lang yan. Ano ba namang epekto niya? Nagpapakalat daw po kasi, attorney, nagpapakalat daw po kasi ng fake news. At diversionary tactics din daw po ito para mawala yung atensyon sa impeachment. Diversionary tactic nila yan. Ano ba namang mapapala ng mga nasa oposisyon na magpakalat? Ang impeachment po, hindi na po namin kailangan na i-divert ang atensyon. Wala na pong interesado dyan. Tignan nyo, wala nang nanonood dyan ng impeachment na yan. Sapagkat alam nila, moro-moro at kalukuhan lang po yung impeachment na yan. At kami, talagang dinadivert namin ng attention from the impeachment
At hindi naman kami kailangan magpakalat ng fake news kasi may real news na kailangan mas bigyan ng atensyon, which is yung flood control na naaalala na naman ng ating mga kababayan ngayon na nag-uulan at bumabagyo. Yan ang hindi maipagkakaila ng administrasyon. Kaya tumigil-tigil na nga sila sa mga diskarte nila at wala nang naniniwala sa kanila. Kaya nga below sea level ang trust rating ng ating Pangulo eh. Oo. So, naniniwala ko kayong hindi, kanino galing itong balita na nahuli na raw? Biglaan po itong pumutok last day. Hindi ko po alam, ngunit alam niyo po yung mga diversion na yan, yung mga misdirection na yan, ang nakikinabang po dyan ay ang pamahalaan. Sapagkat ang nagiging top of the mind ng ating mga kababayan ngayon ay itong baha. Ang tindi na naman ng baha, may gumuho, may mga natabuno ng buhay, may 2 cook, di ba, na namatay. Sa Baguio po. Opo. O yun ang ginagamit nila, yung extradition, yung si Bato, yung si Senator Loren, yung honey trap na chuchu, yan ang ginagamit nila pantakip doon sa flood control na nananariwa na naman sa utak ng ating mga kababayan. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Thank you very much po. God bless po at ingat po kayo at bumabaha na po. DCXL. Thank